Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Can I join you for a moment? Bahagyang napapitlag si Richilda nang marinig niya ang tinig ni XP. Ilang sandali pa sila nagkwentuhan ni Annalie bago ito sinabihan ng private nurse nito na kailangan na nito magpahinga. Ipinilit nitong doon siya magpalipas ng gabi. Pinaunlakan niya ito. Ipinaukupan nito sa kanyang guest room na malapit lang sa silid nito. Inutusan din itong isang katiwala na bigyan siya ng ipapalit na damit. Tahimik na umupo lang si XP, so upo ang katabi ng sa kanya. He said nothing and just looked at her. Kasalukuyan siya nagpapaantok, kaya siya naroon, pero kahit anong gawin niya ay hindi siya dalawin ng antok. Napakarami niyang iniisip. Iba ng suot nito, halatang bagong ahit din ito, pero bakas pa rin ang panlalalim ng mga mata nito. Gayunpaman, hindi iyon nakabawas sa kagupuhan nito. They both cherished the silence between them as if their hearts were the ones having the conversation. Nang tila hindi ito nakatiis, ay kinabig siya nito mula sa kanyang upuan para yakapin ito. Tatayo sana siya upang umiwas, ngunit lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya na tila ayaw na siyang pakawalan. Nakaramdam siya ng seguridad sa yakap nito. Hindi na rin siya nakatiis, gumanti siya ng yakap dito. Pakiramdam niya ay napakatagal na ng panahon na hindi niya ito nakita. Hinayaan niyan tangi ang tibok ng mga puso nila mag-usap. Matagal din sila sa ganoong posisyon hanggang sa maramdaman niya ang pagyugyog ng mga balikat nito. She felt him kiss her hair and then he whispered, "I've missed you so much. God, it feels like years. I missed you too." Walang gatol na sagot niya. Wala nang rason para itago pa niya ang nararamdaman niya para dito. Mahal niya ito sa puso, isip at kaluluwa. Without hesitation, she was willing to love this man until her last breath. Tulad ng pagmamahal ni Annalie kay Alden, nang kumala siya sa yakap nito, ay nakita niyang basaan ng mga luha ang pisngi nito. Pinunasan nito ang pisngi niya. She didn't know she was crying. Mula na makilala niya ito, naging emosyonal na siya. The past weeks became a roller coaster of emotions for her. Tila may sariling isip ang kanyang kamay at umangat din iyon para ang mga pisngi naman nito ang tuyuin niya ng mga luha. She cupped his face and stared at him lovingly. This time, wala na siyang itatago. Lahat ng pagmamahal na mayroon siya para dito ay malinaw na makikita nito sa mga mata niya. Gusto niyang damayin ito sa kung ano mang sakit na pinagdaraanan nito. Gusto niya iparamdam dito na hindi ito nag-iisa, na naroon lang siya para tulungan itong patawarin ang sarili nito. Gusto niya malaman nitong nandoon lang siya sa tabi nito, ano man ang mangyari. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Kahit mahirap, gagawin ko. Wika niya ng buong pagmamahal. Simple lang ang nais kong gawin mo para sa akin. Ano yun? Just smile for me. Sapat na iyon para makaya kong lahat. Napangiti siya sa sinabi nito. Higit pa roon ang gusto mo. Dati, hindi ko alam kung anong tuwing nakahulugan ng pagmamahal. Ni wala akong ideya kung paano ma-inlove ng totoo. Akala ko, sapat nang wala akong alalahanin at sakit sa dibdib kapag pumasok ako sa isang relasyon para masabi kong magiging masaya ako. Even Mabel said that my relationship with Marvin was nothing but platonic. Na makipaghiwalay ako kay Marvin at hindi man ako nasaktan, napaisip ako, mukhang tama nga yata si Mabel. And then, every time I looked at you, ibang napakiramdam ko. Malayo iyon sa nararamdaman ko para kay Marvin. Unconsciously, hindi ko namamalay na huhulog na pala ako sa'yo. Maligaya ako tuwing magkasama tayo at sa mga mumunting bagay na ginagawa mo para sa akin. At ngayon sa harap mo, saksi ang langit. Buong puso kong inaamin na mahal kita. I love you, Expedito de Maano. Bago pa ito makahuma, siya nang kusang humalik dito.
Laman ng halik na iyon ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya para dito. She felt him respond to her with equal fire and passion. Na maghiwalay saglit ang mga labi nila, ay tinitigan ulit siya nito at saka ito na umangkin sa mga labi niya. It felt like eternity when their lips parted. Mabining hinaplos nito mga labi niya, pagkatapos ay hinalikan siya sa noo nito. Mahal din kita, Richilda. Mahal na mahal, higit pa sa inaakala mo. Believe it or not, minahal na kita noong una pa lang kitang nakita. In the middle of silence, I heard the fast beating of my heart. I just knew right at that moment, when I laid my eyes on you, I would never be the same again. Napangiti siya sa sinabi nito. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso niya. He cupped her face in his hands. Tuwing ngingiti ka, pakiramdam ko, nagliliwanag ang mundo ko, nawawala mga ulap. Nakakalimutan ko na malungkot ako at may iniindang sakit mula sa nakaraan. Your smile saved me from destruction. Your smile saved me from losing myself. You bring back the happiness in me. Kaya naman sapat ng ngiti mo para mapaligaya ko. Tama si Annalie. It's time na palayain ko ng sarili ko mula sa nakaraan. I have to find my happiness. Ibig bang sabihin yan? Pinatatawad mo ng sarili mo? Oo, dapat. Matagal na. Dapat naisip ko noon pa na hindi na naisin ni Alden na habang buhay kong dalhin sa dibdib ko ang pagkamatay niya. Mahal niya ako bilang kaibigan, kaya niya ginawa iyon. Alam din niya kung nakagpalit kami ng pwesto, ganoon din gagawin ko para sa kanya. Salamat sa iyo. Kung hindi kita nakilala, patuloy ko lulunurin ang sarili ko sa pagsisisi sa lahat na nangyari. Sinabi na sa akin ni Annalie na alam mo ng lahat. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Anghel siya, XP. If only I could do something for her. Hindi siya napagod na ipaunawa sa akin ang lahat-lahat. Kung hindi rin dahil sa kanya, ay hindi pa ako matatauhan sa mga bagay-bagay. Siya ang kupito natin dalawa. At dahil dyan, binitawan siya nito at biglang lumuhod sa harap niya. Ginagap nito ang kamay niya. Plano ko mag-propose pagkagaling ko sana rito. Pero naunahan na ako ni Annalie at tinalakan na niya rito, kaya hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Will you marry me, Maria Richilda? Hindi ko na kayang palagpasin pang oportunidad ni pagsagawan sa buong mundo na mahal kita. Wala man akong hawak na sisi ngayon, buong puso kong iniaalay ang sarili ko sa iyo. Sunod-sunod na nagpataka ng mga luha niya, bunsod ng matinding kaligayahan. Yes, Boss X. Minarkahan mo na ng X ang puso ko eh. Wala na akong kawala sa iyo. Ang lalim ng pagkakamarka, hindi na mabubura. Biro niya. Natatawang tumayo ito at niyakap siya. Halos hindi na siya makahinga sa higpit ng pagkakayakap nito, pero wala siyang reklamo. Kahit madurog ang mga buto niya, okay lang. Nang muli magtagpo ang mga mata nila, ay siniil ulit ito ng halik ang mga labi niya. Nanlambot ang mga tuhod niya sa matinding sensasyong dulot ng halik nito. Napakapit siya sa mga braso nito upang hindi siya bumagsak. Mainit, pero puno ng pagsuyong paraan ng paghalik nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang kalakip na pagmamahal niyon. Pareho sila naghahabol ng hininga na maghiwalay. Alam mo, pwede na yata tayo maging record holder sa Guinness. Bilyang wika niya, kumunot ang noo nito. Para saan? For having the shortest courtship ever. Hindi ka na nga nanligaw, tapos ngayon, pumayag na akong pakasal sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Maang na napatingin siya dito. Bawat araw kaya na magkasama tayo, nililigawan kita. Kita mo naman, matyaga akong iniluluto ang tanghalian mo. I prepared it especially for you. Sa mga munting ginagawa ko sa'yo, paniligaw na iyon. I love you so much, Maria Richilda. More than you'll ever know. I'm sorry kung muntik na kitang pakawalan. Sorry kung nasaktan muna kita bago ko na-realize na hindi ko kaya mawala ka. Halos matuno ang puso niya sa kasiyahan. And I love you too, with all of my heart and soul. Masayang pinagmasdan ni Richilda ang 3 taong gulang na anak. Kalaro nito ang kapatid na si Lilac at ang 5 taong gulang na anak ni Mabel na si Kit. Legally adopted na nila si Lilac at tumatayong ate sa dalawa. Sa edad na magwa-8 taon, lalo nakakahawig nito ang yumaong ina. Pagkatapos sa proposal ni XP, ay hindi agad sila nagpakasal. They focused their attention on more important things like taking care of Annalie and Lilac.
May 2 buwan pang nakipaglaban si Annalise sa sakit bago tuluyang bumigay ang katawan nito. Saksi sila sa kung tila paano nagkaroon ito ng panibagong lakas pagkatapos silang mag-usap. Masakit ang pagkawala nito bagaman alam nilang masaya na ito dahil kapiling na nito ang mahal na si Alden. Sa harap ng puntod nito at ni Alden, ay magkasama sila nangako ni XP na hindi nila pababayaan si Lilac. Sa puntong iyon, ay kaakibat na siya na binata sa responsibilidad. Mula sa likuran ay may humalik sa kanya at agad na nasundan iyon ng pagkayakap sa kanyang baywang. Ang bilis ng paglaki ni Ana, no? Parang hinihipan ng paglalakihan nila. They named their firstborn baby girl after Annalie, si Maria Annalie. Sus, ang sabihin mo, tumatanda ka na, she teased. Hindi gusto mo, patunayan ko pa si mamaya bilyong sabi nito. Kinarot niya ito sa tagiliran, natatawang umiwas ito. Don't you think kailangan na nakasunod ni Ana? Naghahanap na rin ng baby brother si Lilac. Pilyo itong kumindat sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan ng punong tainga niya. She felt her face flush sa gusto nitong ipahiwatig. What do you think, sweetheart? Let's see about that later. Pwede naman natin gawa ng paraan yan. Ganting to Johnny Yarito at mabilis na hinalikan nito. Hey lovebirds, dito nga kayo. Naiinggit itong si Mabel dyan sa ginagawa nyo. Mamaya niyan, mapaagang pag-uwi namin. Nag-enjoy pa si Kit sa pakikipaglaro. Kansyaw ni Frank. Magkatabi ang mga asawa habang nakatingin na kamasid sa mga bata. Every 2 weeks ay ginagawa nilang get-together na iyon in memory of Alden and Annalie. Hoy Frank, wag mo ipasa sa akin na naiisip mo. Hirit naman esposa nito. Pilya nitong kinurot ang lalaki. Wala nagawa sa XP kundi ang pakawalan siya. Pero bago sila makalayo, ay biglang hinila nito ang magkahugpong nilang mga kamay dahilan upang mapatigil siya sa paglalakad. Oh, bakit? Nakibit-balikat muna ito bago parang schoolboy nang ngumiti. Will you smile for me? Kahit ilang libong beses na yata nitong ginagawa iyon sa loob ng 5 taon, ay hindi pa rin niya maiwasang kiligin tuwing sinasabi nito iyon. Araw-araw ay pinararamdaman nito kung gaano siya kanito kamahal. Buong puso ibinigay niya ang pinakamatamis niyang ngiti para dito. Okay, lika na, buo ng araw ko. I love you. And I love you too, Boss X, she answered wholeheartedly. Then she walked with him. Mga ka-felisidad, marami pong salamat sa pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kaya naman, abangan ang susunod na mga kwento. God bless. Ingat!